Ganun ka kalakas yung loob mo nung 2 years old ka? Ganun kakapal ang mukha ko. Kung alam yung gagawin ko, sabi ko, babalik ako sa paggawa ng art. Pero at the same time, parang namimiss ko yung pag-artista. So ang ginawa ko, gumawa ako ng independent film. At that time, I had to choose. I was at the peak of my career. I had to choose between finishing school and stay where I am right now. Mahirap man ang buhay show business, alam din natin, marami ring perks that come with the job. What is one advantage that you had back then that you still wish you had now? Kung babalikan ninyo. Back then, you have the money, you have the power, you have the fame. Man, daig mo pang politician noon at that time. You had the people at your whim. But with great power comes great responsibility. Superheroes. Spider-Man. Which is true. I mean, pero now, wala na ako dun eh. I'm more of a family man right now. So, mas malaki yung mga pinoproblema ko. Ibang responsibilidad. Dati, wala akong pinoproblema. Single ako nun, so I could just kick it, whatever happens. So, nami-miss mo yun? No, I don't miss it. I'm just telling it. I'd like to tell the story about it. It won't, if I miss it, been there, done that. It'd be more of that. Ano yung parang may naaalala ko bang eksena na, ito yung, hindi ka makapaniwala na ganun nakalaki yung fan base nyo. Kasi grabe yun dati. I mean, people would really come out to Sure. see you guys, right? Meron ka naaalala ganun? There was this one time, may opening ng shop. I think it was Bench, dito sa may Davao. So they got me to open it. It was at some floor, I think second or third. Anyway, so I remember, I was with my manager, my bodyguard, we were going up. Pag akyat namin, yung buong floor ng sinasakupan ng shop na yun was there na. As you go up, and you could see thick people already waiting outside. So, hirap kami pumasok, So, hindi ko alam kung paano kami nakapasok. Noong nakapasok na ako, ang pinoproblema ko ngayon kung paano ko lalabas. So, sabi ko dun sa manager, get me a guy that has my same height and damitan mo ng same na damit. Wow! Hindi that ko I had. eh. Oo. Gawin natin decoy. Kapatid, paglabas mo, huwag mong tatanggalin yung hat mo. Keep it as you go outside. So, that was the plan. So, alam niyo na. So, nilabas siya. Man, kawawa siya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa batang yun. Tapos, yung mga tao na try to get the hat off. Pero galing niya eh. Hindi siya nag-let go. So, we snuck out. Tapos kami, we went straight to the, walang nakapansin sa amin. So, we were going down and I saw from afar, kawawa yung guy. Really? Nilamutan na ng mga tao, kawawa. So, yeah, that was one of the... Pero how about you? Ano yung perk na you wish you still enjoy now? That you had back? I don't wish naman na meron pa rin ako. Pero there was a time na sa sobrang ng popularity ko, binigyan ako ng Malacanang ng Metrocom. So everywhere I go, may kasama akong mobile, tapos may kasama akong dalawang Metrocom na may dala-dalang Armalite. Kahit saan ako mapunta lang. Anong tawag na sa Metrocom ngayong araw? Ngayon, ano ba kasi tawag sa Metrocom? PSG? PSG. PSG? Oh, PSG. Philippine Security. Ito yun. There was a time na gano'n. Kasi ang daming sumusunod sa'yo. Ikaw, anong namimiss mo? Ako kasi, hindi na ako ganun ka-active din eh. Lalong-lalo na pag before kasi, di ba, pag nag-work ka, andyan yung makakapag-travel ka. So you get to visit places talaga na hindi mo pa napupuntahan. Tsaka namimit mo yung iba't ibang tao, iba't ibang kultura. Yun yung namimiss ko.
Pero yun nga, hindi naman may iwasan na kahit hanggang ngayon, di ba, minsan papasingitin ka sa pila, or dito ka kasi ano yan, artista yan. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin sa atin. Pero ayoko siya kasi nahihiya ako dun sa tao kasi, Ako din. di ba, nauna sila eh. Oo. Tapos pag may time nga na binibigyan ako ng security, may isang event, pinatanggal ko talaga kasi ayoko, nahihiya ako na may, parang mas nakaka-attract siya ng tao. So, mas gusto kong parang mas maramdaman na ordinary lang ako. Ganyan. Travel credits na lang. Travel, oo. Kaya sa mga restaurant nga, minsan pag walang upuan, hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Pagka walang table, pag nakita kang ninyo, ay, sino mo lang, bibigyan ka ng table, gano'n. Pero syempre nakakaiya nga. Pero speaking of your peak years, what would you advise your younger self? I mean, looking back at those years, kung makakausap ninyo yung sarili ninyo. Ako, live it the same way. I live my life exactly the same way. Kasi it was the best years of my life. I can say that, How many years did that last for? 50 years. 50 years. 50 years. Yeah. It's been the best years of my life. I have no regrets. Pero ikaw lumaki ka kasi within a showbiz. I mean, your family, sa Family, showbiz oo. family. Yeah. Minsan napapaisip ko ba na, ano kaya yung buhay normal? Yun, isa yun. Siguro hindi ko rin, hindi ko kasi alam kung ano yung feeling nang wala sa showbiz. Yun. Kaya mahirap din i-compare. Kaya, O kaya wag mo na hanapin yung wala. kasi ever since nagkautak ako or nagkaisip ako, andito na ako eh. Ikaw naman, what would you advise your younger self? Siguro ano lang, sa mga pinagdaanan ko, wag basta magtiwala. Kasi kahit anong profession naman, kahit anong larangan, hindi mo naman din talaga kilala lahat ng nasa harap mo. Pwedeng, for now, mabuti sila sa'yo. Pero pag may nangyari na sa'yo hindi maganda, yung iba naiiwan. Yung iba nawawala. Yung iba, sila pa yung sisiraan ka. So, siguro magtira ka para sa sarili mo. Ang dami kong kaibigan, ang dami kong naging best friend dati na best friend mo, ganyan. Tapos may mga nangyari ng issues. Nawala. As in, Kanina, nasabi mo kung sana nag-voice out ka pa Voice ng out, mga ayaw mong gawin. It reminds me of yung ibang mga artista na napuwersa sila to stay in a love team. Pero hindi sila masaya. So, ginawa nila, lumabas sila doon sa love team na yon. They tried to establish their own. Pero, pag tinignan mo rin, hindi pareho yung impact, no? Yes, I mean, oo. kahit pa paano, iba pa rin yung nasa love team. Paano mo malalaman kung sabihin mo na gusto ko na ayaw mo lumabas na. dito? Oo. Actually, ano yan communication between you and your management. Kasi dapat inilalatag yan sa kontrata na ito may love team ka dito, ito yung makakatrabaho mo for ganitong katagal na panahon. So yung iba siguro na burn out sila na puro ganun, paulit-ulit, love team. Gusto nilang may mas gawin pa, may mas ipakita pa. Ako naman, thankful ako na nakapagtrabaho ako before na may ka-love team. So grateful ako sa ganyan. Pero nung naiba yung path ko nang nag-transfer network ako, so gumanap ako ng iba-ibang characters, naging Encanto ako, naging kontrabida ako. Napunta ako sa horror action. So natuwa ako kasi sabi ko, meron pa pala akong pwedeng gawin pa. So yun yung resulta ng communication. So dapat nakikipag-usap ka rin sa mga taong namamahala sa'yo. How about you, Jao? Anong advice mo to your younger self? If you were still in your peak years. I would say, live the life. I would tell my younger self to live the life that I lived. I wouldn't be who I am if I didn't do those, and I wouldn't have any regrets as well. I think those downfalls or misgivings or the ups, kasama lahat yun, and yun ang bumuo sa akin. Yun. Do you still keep in touch with friends from the industry? Oh yeah, here. Mga kabatch. This guy. O bukod sa inyo? Oo naman. Meron namang mga... Yung mga closest ninyo? I still get to meet new people. Gupings. And still, si Eric. Sino yung parte ng Guapings noon? Eric, Jo Marie, tsaka si Mark. Mark. Si Eric tsaka si Mark, we just did a film for Netflix. Mahali din. Para kang Okay. papa mo. So, kasama namin doon yung mga hashtags. Sila Zeus, sila Nico. So, Panood ko yan. yeah. Yeah. Yung palibhasa lalaki.
they couldn't get Jo Marie because at that time he was getting married to Priscilla. Priscilla. But yun ang goal sana ni Direk na buuin yung Go Pigs. Pero wala, tatlo lang ang nakuha. So, yun, that's where you have it. Parang kung papa mo, panood mo, Netflix. Ikaw naman, Hero. Ako, sa mga kagrupo ko, may ilan-ilan, nakakausap ko pa naman. Through online, tapos minsan nakapagkita. Pero hindi lahat. Nag-uusap pa kayo. Hindi, Sandala, hindi. Parang malinaw, hindi pa. Hindi pa nag-uusap muli. Hindi pa. Pero ayun nga, different circles din. Yung mga naging kaibigan ko rin sa industriya, parang more than 10 years na sila, Direk Ronnie Ricketts, si Miss Maris Ricketts. Mabait yan, Ronnie. Sila yung madalas ko din talagang nakakasalamuha. Kahit sa mga family events nila, yun, nakikita-kita kami. So sila yung parang naging best friends ko sa showbiz. Meron ba nag-mentor sa'yo sa acting? Sila Direk Ronnie kasi ilan sa projects ko under ng production nila, Rockets Productions. So, ilang movies sa kanila. And seasons change, di ba? Yung definition din natin ng success nagbabago din. Through time talaga, Mina, from your younger self to the self na nag-evolve na, nag-branch out. Ano nang success para sa inyo? Well, sa akin yung success ngayon is siyempre yung family business namin. Nakikita kong umuunlad. Yung success din sa akin yung nakikita ko yung mga anak ko na napapabuti ng buhay. So success for you is protecting your family, I presume? And Yes, being able to provide yeah. for people. At saka yung pagka alam mong yung buhay mo masaya, alam mong wala kang naaapakan, wala kang inaarkabyado, para sa akin that's success. Wala kang kaaway. Yes. It's a good sign. How about you, Jao? Para sa'yo ng success. Ako, para sa akin, nisip ko na lang yung mga kids ko eh. So, for me, I have already been there. I think I know what success is, but to see my kids graduate high school. Ilan taon na bang or, pinaka... get into college. My eldest is 23. I have 20 and then a 19. So 2 boys, 1 girl. Bunso yung girl ko. Nakahanap sila ng colleges, that's success for me. As long as I can provide and still put them to school, that's success for me. These May blessings susunod are ba success for sa'yo me. sa industriya, sa mga anak mo? May yung gitna ako, pero you know what? He got into UST also in fine arts. Painting. Nice. Major in painting. So, Okay, sa'yo, para sa'yo. Yes, sa akin kasi ang success, hindi naman literal na pang sarili mo lang. Minsan kasi ang success para sa ibang tao din. So, lalo na yung ibang mga nakita ko, mga kakilala ko na, mga magulang din na pinag-aaral yung mga anak nila. Kasi yung iba, hirap na hirap. Kasi yung ibang naringgan ko dati na sabi nila, nung bata ako successful daw na yung, ay pag naging successful doctor ako or teacher ako or engineer, parang puro profession. Pwede din yung pangarap mo para sa iba. So sa akin, ang success is yung parang overwhelming feeling yan ng happiness. Hindi kailangan maging malaki yung nagawa mo or pwede ding maliit na bagay yan. Basta mula sa puso mo, basta yung hinahangad nung heart mo, yung creativity mo sa isip mo, mailabas mo ng maganda at masaya ka at wala kang tinatapakang tao, yun yung pagiging successful. So, masaya ka? Yes. Wala ka nang hinahanap pa? Meron, partner. success. 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 Simple lang ni Hero, ano? Simple lang ni Hero, ano? Ngayon na ang dami niyo ng napagdaanan sa industriya. Ano pang mga projects, mga dream projects, dream roles? Para sa akin, abangan nyo yung Call My Manager. Kasi yung Call My Manager, it's about showbiz. It's a satire about showbiz. And I come out as myself, as Nino Mula. Yun. So abangan nyo, it's Lucky Sherna comes out as Lucky Kailan Sherna. ito? Kailan? Maricel Soriano comes out as Maricel Soriano. Kailan to? Soon on HBO. How about you, Jao? I'll stick na lang with the para kang papa mo. Since it's there, Netflix. Yun na lang. Panoorin nyo na lang. Dream role, nawala pa. Not actually dream role, but I want to direct.
Dream project, no? Di ba? Hindi niyo pa ba nagagawa yun? I have, pero stage. Pero gusto ko film. I wanna try film. Gagaya ng ginawa ni Hero. Yes, idol. Ito rin, idol to eh. So ikaw naman, anong dream project? Sa akin, gusto kong matry yung maging killer ako. Killer. Alam mo yung mga introvert talaga. Parang Takot, hindi ba yung mga ganong Hindi, kasi- pangarap, ano? Kasi you're doing good stuff eh. Always good stuff. So you're looking for that. Mula different bata kasi one. ako, hilig ko Para may iba talaga. naman, di ba? Hilig ko talaga yung mga pelikulang madugo, yung mga pumapatay, yung mga Horror nga, di ba? thriller, horror. So, yun yung dream project ko. Okay, dream na makasama sa mga pelikula na yan. O kaya sa serye. Hindi naman ako mapili. Minsan, pag may binibigyan ako ng project, di ko na tinatanong kung sino yung makakasama ko. Ako man yung bida or hindi. Kasi parang para sa akin, surprise na yun. Kasi naniniwala ako they have something to offer din. So, Pero wala ba yung sa pag Kristen. nanonood ka ng TV, sana makatrabaho ko siya isang araw? marami. Si Sir Joel Torre gusto ko talaga matrabaho. Hindi ko pa kasi siya nakakatrabaho ever. Bait yun. Bait, mabait. Nice How about you, Nino? I've worked with the best, you know. There's no more, wala na akong pwede pang pangarapin pa. Nakakatrabaho ko na si FPJ, Oo naman. Dolphy, Filma Santos, Marlon Brando. Marlon Brando. Totoo yan. Talaga? I did. Yung The Blue Marble. Meron akong, he came to the Philippines and did a documentary about child stars. And then, isa ako sa mga in-interview niya. Sino na lang hindi mo makakalimutan sa mga nakatrabaho? Sayang si Nolo Onon, hindi ko nakatrabaho. No Hindi ko nakatrabaho. Because she wanted to, gusto niya magka-project kami, pero gusto niya under her production, under NCB. Gusto naman ng daddy ko under Wonder Films. So hindi Hindi nagkasundo. nagkasundo. Yeah. Sayang. How about you? Probably direct. Direct na lang, probably good stars like sila Nonin. O sige, artista doon sa ide-direct mo. Siguro, yun nga. Si Onin, Makoy, sama na natin si Makoy. Sama na natin si Mark. Big na si Mark. Probably the Gupings also as well, to direct them. Joel Torre, sama na natin yan. Ay, si Idol Sino pa? Joel Torre. Ronnie Sama ka ng Lazaro, inasal. okay din yun. Si ano pa, dami kong ano eh. Mga pumano sa Question lang pare. Oh, bakit? Yung guwapings ba, wala ba kayong personal competition na kung sino mas gwapo, sino ano? Kasi hirap ng gano'n na lahat kayo gwapo, lahat kayo napapagwapuhan. Hirap na question mo eh. Ha? Meron! Meron yan, imposible wala eh. Meron. Mukhang meron. Ha? Ang tinitingnan ko ang pinakagwapo, silang tatlo talaga eh. Oo. Maraming salamat for joining us Thank here you. and telling us all Salamat. about your life in the showbiz industry. 50 years in the making. Sa'yo pala yun. Ikaw pala. Salamat. Oo. At siguradong maraming Dapat tutunan gumawa ng ating ng mga selebrasyon. viewers. Malaki. Oo, pero Pa-concert ka. sana dumami pa ang matulungan ninyo na Yeah. sumunod sa inyong yapak at magbukas ng pintuan sa tulong ng wisdom na ibinigay nyo ngayon. Life after showbiz is not about stepping away. Sometimes it's about growing into a new sense of purpose. And we appreciate you guys for coming on the show with us. This is Behind the Reel, where we spotlight the faces and forces that move Philippine cinema. Watch out for the next episode. Filipino stories are finding new homes around the world, and co-production is the biggest reason why, when cultures, industries, and visions come together, something powerful happens. I think it's the best time to be a filmmaker and a producer in Southeast Asia today. So I love the idea of starting co-production in development phase because you're in there working with the script and working with the directors and stuff like that. A co-producer is essentially your biggest champion in another territory outside your country.